Ang pamilya Lin ay kilala sa North Epping bilang masipag at tahimik. Ang mga miyembro ng pamilya, ang ama na si Min Lin ay 45 years old, may-ari ng isang news agency. Ang kanyang asawa ay si Yun Lin, 43 years old. Meron silang tatlong anak, si Brenda, 15 years old, si Henry, 12 years old, at si Terry na 9 years old. Kasama din nila sa bahay ang kapatid ni Yun na si Irene Lin, 39 years old. Simple lamang ang kanilang buhay. Mayroon silang maliit na negosyo, maayos na pamilya at kilala sa kanilang komunidad. Pero noong umaga ng July 18, 2009, hindi nagbukas ang news agency ng pamilya Lin. Isang bagay na nakakapagtaka dahil hindi kailanman ginawa ng pamilya ang hindi magbukas ng kanilang small business. Nagtaka ang kapatid ni Min na si Kathy Lin at ang kanyang asawa na si Robert She. Pumunta sila sa bahay ng mga Lin bandang 9 a.m. Nakabukas ang pinto at pagpasok nila, doon nila nakita ang isang bangungot. Sa loob ng bahay, natagpo ang nakahandusay ang buong pamilya. Duguan ng sahig, dingding at kisame. Halos hindi na makilala ang mukha ng mga biktima. Sila ay pinaslang gamit ang isang bagay na parang martilyo. Walang sign na sila ay ninakawan at wala ring sapilitang pagpasok sa loob ng bahay. Ibig sabihin, kilala ng pamilya ang killer. Agad na tumawag si Kathy sa 000. Hirap na hirap siyang magsalita sa dispatcher dahil sa sobrang shock. Pagdating ng mga pulis at paramedics, patay na ang 5 miyembro ng pamilya Lin. Si Min, 45 years old, ang kanyang asawang si Yun, 43, ang kanilang mga anak na si Henry, 12 years old, si Terry, 9 years old, at ang kapatid ni Yun na si Irene, 39 years old. Isa lang sa mga anak ni Min at Yun ang nakaligtas, si Brenda Lin, 15 years old ng mga panahong iyon. Ayon sa investigasyon, walang forced entry. Walang nawawalang gamit, alahas o pera sa loob ng bahay. Pangatlo ay hindi daw pinasok ang kwarto ni Brenda. Pinatay ang ilaw gamit ang circuit breaker. Ibig sabihin, may susi ang killer sa bahay ng mga biktima. Alam ng killer ang layout ng bahay at alam niyang wala si Brenda sa bahay dahil lahat ng kwarto ay binuksan at pinasok, pero ang kay Brenda ay nanatiling sarado. May 24 na bloody shoe prints na nakita sa loob ng bahay at iisa lang ang itsura ng mga shoe prints na ito. Ibig sabihin, iisang tao lamang ang killer. Si Brenda ay nasa school trip sa New Caledonia noong mangyari ang krimen. Sa Facebook pa niya nalaman na patay na ang kanyang buong pamilya at pagbalik niya ng Australia ay wala na siyang uuwian. Lumitaw ang pangalan ni Robert She bilang person of interest. Si Robert ay asawa ni Kathy Lin na kapatid ni Min. Dati siyang doktor sa China at lumipat sa Australia para magnegosyo, pero siya ay nabigo. Nainggit siya sa tagumpay ni Min Lin. Lumabas sa investigasyon na nilinis ni Robert ang kanyang garage ng araw ng krimen. May mga kahinahinalang mantsa ng dugo na nakita ang mga investigador. Nakita din nila sa CCTV na sinisira ni Robert ang kahon ng isang Asics na sapatos. Ang DNA ng 4 sa mga biktima ay natagpuan sa mantsa sa garahe ni Robert.
Noong May 2011, inaresto si Robert Shea at dito na nagsimula ang pinakamahabang laban sa korte. Ang unang trial ng kasong ito ay naudlot. Ang pangalawa ay hindi rin natuloy. Ang pangatlo ay hung jury. Ang pang-apat na trial ay natuloy noong 2016. At noon ngang January 12, 2017, sa wakas, nahatulan ng guilty sa 5 murder si Robert. Noong February 13, 2017, hinatulan si Robert Shea ng 5 life sentences. Walang possibility ng parole at habang buhay siya sa kulungan. Noong 2021, ibinasura ang kanyang appeal. Pagkatapos ng krimen, si Robert Shea at si Katie Lynn ang naging legal guardians ni Brenda. Pero makalipas ang mga taon, ibinunyag ni Brenda na sexual siyang inabuso ni Robert matapos mamatay ang kanyang buong pamilya at tumira siya sa bahay ni Robert at ni Kathy. As of 2025, si Brenda Lynn ay naging advocate for sexual abuse survivors. Nagtatag din siya ng The Survivor Network. Ngayon ay tumutulong siya sa ibang biktima ng trauma sa Australia. At gumagawa din siya ng mga talks at support hubs sa Australia. Mula sa isang batang nawalan ng buong pamilya, naging boses si Brenda ng pag-asa.